mga idol, ayan, nandito tayo ngayon mga idol sa probinsya ng aking tito. Na si Tito Ruben. Yan, si Tito Ruben ko. Yan mga idol. Yes. Ngayon, ikukwento niya sa atin mga idol kung paano siya magtanim ng mga mangga, ng mga talong, kahit ano pang mga gulay at prutas, mga idol. Kaya itatanong ko ngayon mga idol kay Tito Ruben ko kung paano itanim to mga idol. Tito Ruben, paano mo ba tinanim to mga mangga na to at bakit ganito siya kaganda, namunga ng bonggang-bongga? Ayan. Ganito yan. Ganito yan. Siyempre, buto. Siyempre, buto yan ng mangga. Magiging mini yan. Di ba yung inog? Tapos, kukunin mo yung buto niya. Pag magulang na siya, pwede mo na siyang itanim. Magukay ka ng yung lupa, yan. Tapos, pagka itatanim mo yan, didiligan mo, lagyan mo ng fertilizer, lagyan mo ng abono, hanggang sa lalaki na siya. Pag lumaki na siya, yan, hanggang sa, kasi pangahalaga ito eh. Alagaan mo talaga. Parang ang tao. Hindi, yung tao, paano siya niya alagaan? Bata pa siya hanggang siya lalaki. Ganon din yung alaman, yung puno. Wow. Yung puno na to. Ganyan ang gagawin. Ngayon, andito na, lumaki na siya, di ba? Ito na ngayon. Magkikita mo na. Siyempre, bago magbunga yan, bulaklak muna siya hanggang siya magbunga. Pero maliit siya, pag maliit pa siya, para tumuloy yung kanyang pagkabunga, siyempre yung mga insekto, para hindi masira, i-spray yan. Pag i-spray mo yan hanggang sa ito na ngayon. Wow! At yan mga idol, at papakita ni Tito Ruben ang mga iba niya pang mga tanim at mga farm mga idol na mga tinanim niya at ilang buwan niyang inintay na lumaki at magbunga. Ngayon mga idol, pwede tayo mamaya manguha ng mga mangga, kung ano man yung meron tanim na tanim si Tito Ruben. Okay mga idol, lipat tayo ngayon doon sa kabila mga idol. At dito nga pala mga idol, bago tayo pumunta doon sa kabilang farm, mga idol, ay papakita ko muna ang pinagsisimbihan ng aking tito at ang aking tita. Na si Tita Nena, mananili. At si Tito Ruben, manalili. Ay, isgera pala mga idol. Sorry. Ngayon mga idol, nung bata ako mga idol, dito ako lumaki noon. Nung busy pa ang mga nanay-tatay ko mga idol, na sila yung nagtatrabaho pa sa malayong lugar. Kaya nung ako'y bata pa mga idol, dito ako tumira. Mga idol, kayo, magsimba-simba din kayo ha. Okay. At dyan mga idol, ito nga palang aking si Tita Nena, manilili. Kaya madalas siya mga idol, nung bata ako mga idol, siya yung aming tinitirhan. Kaya hanggang paglaki ko mga idol, hindi ko siya nakakalimutan. Kasi mga idol, siya yung napakabait kong tita. Na unang-una mga idol, malapit pa kay God. Mga idol. At ang aking tito, na malapit din kay God. Mga idol, sama na kayo sa akin, pupunta na kami doon. Eto mga idol, nandito na kami sa pangalawang farm ng tito ko. Diba? Ayan mga idol, itatanong ko na sa tito ko mga idol, kung paano, kung bakit merong papilitong mga mangga na iba. Tito, eto bang mga bakit merong mga ganitong balot dito? Kasi, kaya may balot ito, yan boy. kasi para hindi pasukan ng insekto o yung maninira ng mangga. Kasi pagka nakapasok kasi yung insekto diyan, malalaglag yung bunga at masisira yung bunga. Hindi na pakikinabangan ng mga taong nag-aalaga ng mangga. Mga ilang na to, gaano katagal nyo na ginagawa itong mga ganito, Tito?
Talagang noon pa ba, ito'y talaga nilalagyan na ng iba, yung iba nilalagyan na ng mga papel para... Kasi dati wala naman yan. Ah. So, siguro dahil sa dala ng panahon. Yun. Kaya nagiba ngayon. At Tito, sandali, may iba tayo ng usapan, Tito. Yes. Tito, ano pala yung mga iba mo pang mga tinatanim dyan, Tito? Baka pwede mong maikwento sa akin, Tito. May ano doon, may mga alaman ako doon sa... Wala ba yung malapit lang dito, Tito? Ano to, wala na. Ano ba yung mga... Ano yan? Okay, di na. Kasi magtatanim ako uli, panibagoy. At ito mga idol, meron din silang tanim na saging. Di ba? Kung ikaw ay nagugutom, kuha ka lang ng isa. Pero pipili ka, yung hinog na mga idol. Baka alam nyo naman, pagka ilaw, matik yan mga idol. Matigas ang iyong pagdumi. At mga idol, itatanong na rin natin mga idol kung magkano ang kilo at kung hinog ba ay magkano rin ang kilo at kung hindi hinog mga idol. Ito nga pala si Tito ko. Tito, magkano pala ang kilo ng hindi hinog at ang hinog at kung gaano kalaki ang mga sukat na ang kanyang presyo. Ikwento mo nga sa akin, Tito. Kasi ganito yan. Yung mangga, kasi iba-ibang size ito. Merong small, merong medium, at merong large. Yan. Tatlong klase yan. At iba-iba rin ang presyo niya. Sa small naman, kasi yung maliit, ang presyo niya ni 250 ang 1 kilo. Sa medium naman, 400 kilo. Tapos yung pinakamalaki ay 500 ang 1 kilo. Kung Tito, kunyari sample, kunyari isang tiklis ang bibili nila. Isang kaing pala. Nasa magkano kaya yun, Tito, kung sakaling hindi siya hinog? Higit na 1,000. May higit 1,000. Pwede na siya sa ganong halaga. Yes. Isang kaing, nasa ilang kaya timbang nun? Meron bang 25 kilo yon, Tito? Meron. O yan mga idol ang minsan tinitimbang ng mga isang kaing ay tumitimbang ng 25 kilos mga idol. Ngayon, kung bibili nyo sa kanila, pagka siya hindi pa hinog mga idol at papahinugin nyo pa lang sa bahay ninyo o kahit saan, kayo nang bala mga idol, medyo malaki naman ang mamimenos nyo. Pero kung hinog na siya mga idol, baka umabot siya siguro mga idol ng 100. Tama ba, Tito? Yes. Yun, kung hinog na, Tito, no? Yun, no? Di ba mga idol? Ito nga pala, Tito. Pasok ba to sa small, medium, or large? Ito, medium yan. Medium yan. Oo, higita naman, no? Yung pa ng konti niyan, yun ang small. Yun ang small. Etong medium na to. Oo. Katulad nito. Ito, maliit. Pero kung lumaki to, Tito, mga gaano ba talaga yan? Pagka talaga sila lumalaki, gaano kalaki? Ito. Sakto lang. Sakto lang, oh. Kita nyo mga idol. Kaya mga idol, pupunta naman tayo doon sa farm ng Tito ko, doon sa may talungan. Tingnan natin, mga idol, kung may mga talong pa na natira. At ayun nga mga idol, na-harvest na yung mga talong ng Tito ko. Ngayon mga idol, meron akong nakita maraming talong na maliliit. Siguro, silaki ng aking daliri mga idol. Ngayon mga idol, siyempre mag-harvest tayo. Kesa wala tayong makuha mga idol, di ba? Kukuha na ako mga idol. Yan, kuha. Yun, oh. Di ba mga idol, oh? Siyempre mga idol, ito ay mga talong na paano na siya. Ayan mga idol, oh. Kita nyo naman mga idol. Oh, kahit pa paano mga idol, ang sarap kaya sa iyaw nito mga idol. Oh. Sariwa-sariwa pa mga idol. Ang sarap mag-harvest ng talong mga idol. At mamaya mga idol, ternuan natin to ng tilapiyang iyaw. At yan Tito, ngayon nakapag-harvest tayo ng mga talong. Kahit pa paano, bago uminit ang panahon, nakapag-harvest tayo ng talong. Ngayon Tito, paano mo pala ito tinatanim dito? Ganito yan. Tinatanim kasi ito, ang tawag yan?
pinupunla muna yung buto. Yung buto. Yung buto ng ito, talong. Tito, bakit ito nga palang talong ngayon ay maliliit lang ngayong summer? Ano kaya ang dahilan bakit sila lumalaki ng ganito lang kalaki? Silaki ng aking daliri lang. Tito, ikwento mo nga sa akin, Tito. Kasi ganito yan. Dahil sa ano ng panahon, sa init ng panahon, sobrang init. Tapos, kaya hindi siya lumalaki yung bunga. Pero pag tagulan, makikita natin talagang lalaki yan, lalaki dahil sa maano yung lupa, tigang yung parang kinakapos sa tubig. Oo, ganun. Yan. Kaya imbis na lumaki, lumit siya. Di, pag maganda pala, Tito, pag tinatanim pala yan, dapat pala medyo tagulan o malamig ang panahon. Parang ganun ba, Tito? Katulad ngayon, di ba? Ano ngayon? Mayo na. Mayo na. Itong susunod na buwan. Pwede na. Pwede na. Papunta na sa tagulan kasi. Ayun. June. Kapag maganda naman, pag itinanim mo naman to ng yung bang talong, talagang humahaba ng sobrang haba. Ganito lang yun. Hindi naman sobrang gano'n. Hindi gano'n. Ganito lang. Yan. Yes! At yan nga mga idol, nagutom kami ng tito ko dahil sa aking pag-interview sa kanya, idol, kung paano itanim ng kung ano-anong mga halaman at mga tanim-tanim na gulay. Kaya kakain muna kami mga idol. Ayan mga idol. Ngayon mga idol, kakausapin natin si ma'am kung ano yung mga bestseller niya rito na mga pansit, mga luto ng klase ng mga pansit mga idol. Ma'am, ano po ba yung mga bestseller na niluluto niyo ng pansit? Pwede niyo po bang ikwento? Yes po, bestseller po namin ay gisado tsaka palabok po. Sumusunod na rin po yung canton. Okay. Yung sa short order naman po, lomi, tokat baboy, tsaka special tokat baboy, tsaka sisig po. Meron din po kaming pork silog. Wow, pork silog. Hanggang anong oras po kaya kayo dito, ma'am? Hanggang 7 p.m. Hanggang 7 p.m. Magbubukas po kayo ng 8 o'clock. 8 o'clock ng umaga hanggang 7 p.m. Monday to Sunday po. Monday to Sunday. Kaya yan mga idol, kain kayo dito mga idol at masubukan nyo mga idol kumain dito. Ano pong araw yung matao? Weekends po. Tsaka yung may mga holidays po. Holidays at tsaka weekends. Like po Mother's Day, graduation. Opo. Tsaka po mga pesta. Yun po yun. Mga pesta. Yun, no? Kita nyo naman mga idol. At tsaka mga idol, sabi sa akin ng aking tito na masarap daw ang pansit dito. Kaya nga napapunta ako mga idol at subukan nyo mga idol, itatag namin dyan ang lugar, mga idol, kung saan. Okay mga idol, nang matikman nyo rin. Dumayo na kayo dito saan pong lugar ito, madam? Jamas House of Pansit po sa Green Line Fuel, Santo Domingo, Mexico po. Yun. Kita nyo naman mga idol Sana matry nyo rin mga idol at masubukan nyo mga idol. Okay? At ngayon mga idol, at kami uwi na mga idol. Magpapaalam na ako sa aking mga pinsan. At salamat. At ako welcome nyo dito sa inyong tahanan. Yan. Pinsan, banat. Mga idol, please like, follow, and share. Idol Boss Alfie. Ang insan ko. Salamat. Salamat.